Habang karamihan sa atin ay masayang ipinagdiriwang ang Pasko, may ilang mga kababayan natin ang nalulungkot naman tuwing ganitong okasyon. Ang kwento ng ilan sa kanila sa Agenda Report ni Hannah T. Unang beses isa-celebrate ni Steph mag-isa ang Pasko dahil noong Mayo, pumanaw ang kanyang ina matapos ang ilang taong gamutan. I have no idea how to celebrate it alone kasi I was so used to celebrating it with my mom kahit kaming dalawa lang. Kung ang iba may get-together with family habang papalapit ang Pasko, si Steph nagkaroon ng mental breakdown kagabi. Naramdaman niya na kasi ang bigat ng pagkawala ng kanyang ina at malayo siya ngayon sa kanyang mga kapatid. I was overthinking na, Christmas Eve and then I don't get to talk to my siblings or even talk to my closest friends na yun yung naging parang lifeline ko right now. Ang holiday season ay panahon ng pagdiriwang, pero para sa iba, ito rin ang panahon ng matinding hamon sa mental health. Ayon sa National Center for Mental Health, maaaring makaranas ang tao ng stress at anxiety dahil sa high expectations, financial pressure at social obligations. May iba na hihirapan sa social pressure dahil sa expectations na dapat maganda ang regalo o magarbo ang mga handang pangpasko. Kung paano malalampasan ang holiday stress, may iba't ibang paraan katulad ng coping mechanism ni Ray na nagbigay ng liwanag sa kanyang buhay matapos ang ilang taon ng lungkot. Yeah, before when I was still single, walang family, so all alone. Anumang bigat daw ng pagsubok, dinaan niya sa pananampalataya. That's the beginning of a new life. Sabi pa ng NCMH, mahalagang mag-set ng realistic expectations tuwing holiday season. Gumawa ng listahan ng mga mahalagang gawain at huwag pilitin ang sariling gawin ang lahat ng bagay. Si Josephine, isang retired logistics manager, naniniwalang ang panalangin din ang nakatulong sa kanya para hindi madaig ng stress tuwing holiday season. Keep striving. Prayer is the best. And God will do the rest. Mahalaga rin ang paghanda sa finances para iwasan ang hinaharap na problema pagtapos ng Pasko. Sa ngayon, unti-unting hinaharap ni Steph ang kanyang pagsubok sa pamamagitan ng tiyaga at pag-asa. Ang masasabi ko lang is hang in there. You are just braving these storms and this too shall pass. Sabi ng NCMH, mahalagang maglaan ng panahon para sa ating sarili para makapagpahinga, mag-recharge at mag-reflect dahil ito ang regalong pwede nating ibigay sa ating sarili sa paparating na bagong taon. Para sa Agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.